Ang sakit talaga sa sobrang bait ni Ate Kimi, people taking for granted to her, even her sister. Walang utang na loob. Sana malagpasan niya ang lahat. She was blessed with her career, but with relationship, lagi siyang nasasaktan. Sana nga, makahanap siya ng totoong magmamahal sa kanya at di lolokohin. Until now, si Kuya Paulo hindi pa nag-confirm na sila na. Sana naman aminin na para naman mapanatag ang mga Kimpaw fans at sana magpakasal na lang sila at mag-off muna sa showbiz and build a family. Yes, tama ka dyan, Jerry's Kitchen. Sobrang bait ni Ate Kimi, kaya naman laging sinasamantala yung kanyang kabaitan ng mga taong nakapaligid sa kanya. Pero ito lang yung sasabihin ko na kahit hindi pa sila nagko-confirm, napakalinaw naman kung anong meron sa kanila at base yan sa mga kinikilos nila na hindi galawang pang mag-love team lang, hindi pang fan service, and syempre, hindi pang magkaibigan at magtropa lang ito mga kakimpaw. Kaya para sa akin, okay lang na hindi umamin muna si Kim and Paolo Avellino dahil mawawala nga yung kilig, mawawala yung spark at yung chemistry, 'di ba? Pero gusto ko yung suggestion mo na sana mag-off muna sila sa showbiz and syempre bumuo ng sarili nilang pamilya dahil alam naman natin na hindi na pabata si Kim Chu kundi nadadagdagan taon-taon yung kanyang edad. Kaya kailangan talaga nila na mag-settle down na mga kakimpaw. Pero syempre, depende pa rin yan kay Kim and kay Paolo Avellino. At sa mga nakakamiss naman kay Kim and Paolo Avellino, meron ako ipapakita sa inyong picture nilang dalawa. Kuha po ito sa Thanksgiving party ng The Alibay. Tingnan niyo po mga kakimpaw, yung braso ni Chinita Princess dito na talaga naman pong nakahawak or nakayakap sa bewang or sa likod ni Paolo Avellino. Walang space. You beside me always. Sabi nga ng isang nag-post sa community, gaano ka close? Parang hindi na makadaan pati hangin ng mga bashers dyan. Yung mga ganitong simpleng picture ni Kim and Paolo Avellino, masaya na tayo dito, di ba? Sapat na kasi ito sa mga konfirmasyon kung ano meron sa kanilang dalawa. Diba? Hindi na ako naghahangad ng confirmation, umamin na sila kasi nga po napaka-pribadong tao at nonchalant ni Paolo Avellino mga kakimpaw. Yung privacy na yon, iniingatan nila yon. Privacy is power, ika nga po nila at napaka-importante nun kay Paolo Avellino. Kaya naman, yung desisyon nila, igalang na lang natin. Tapos, hula-hula na lang din. And what you see is what you get. Sabi nga ni Paolo Avellino, kung ano yung iniisip nyo, yun na yun. So, ibig sabihin, kung ano nakikita natin, yun na yung kasagutan. O, di ba mga kakimpaw? Kaya kalmpante lang. Kalma lang. Hindi tayo matitinag sa isang salita lang ng isang taong hindi naman natin nakikita na laging kasama ni Kim and Paolo Avellino. Doon tayo kay Kim and Paolo Avellino mismo tumutok. Dahil nandun po yung kasagutan sa mga kilos nila. Diba? Kaya kung may marinig kayong, ay hindi naman mag-boyfriend, hindi naman mag-jowa si Kim and Paolo Avellino, kailangan nang humanap ng kapartner ni Chinita Princess. Tapos bigla na lang mawawalan ng amor. Bigla na lang masasaktan. Na para bang yun ang katapusan, hindi nila alam, salita lang naman yun. Ang hawak natin, yung mga nakikita natin kay Kim and Paolo. Kaya relax lang mga kakimpaw. Huwag masyadong seryosohin yung mga nababasa at napapanood sa mundo ng social media. Samantalang pag-usapan naman natin mga kakimpaw, ang tungkol nga dito sa viral at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Hindi pa nga po natatapos ang problema ni Kim Chu sa pamilya niya. Heto na naman at may dagok na naman na panibago si Kim Chu. Dahil ang mahal niyang network na ABS-CBN ay balak i-terminate ang mga programa sa TV5 dahil sa hindi nito pagbabayad ng takdang panahon na umabot na po ng 1 billion. Kaya ang ending, hindi na mapapanood ang ibang programa sa TV5 katulad na lang ng ASAP na kung saan lumalabas din si Kim Chu. Masakit kay Kim Chu na muli na namang masadlak ang kanyang mahal na network sa pagsubok na katulad nito. Kung ating babalikan, napasara po ang ABS-CBN at tinanggalan ng prangkisa taong 2020. Pero hindi iniwan ni Kim Chu ang network na ABS-CBN. Bagkos na natili siya dito kaya nga siya ay nagawaran po ng Loyalty Award nitong nakaraan lamang. Tapos eto na naman, panibagong dagok sa buhay ni Kim Chu, muli na namang nasadlak ang network na ABS-CBN.
Doble-doble ang problema ni Kim Chu at salamat na lang talaga at may taong nakaagapay sa kanya sa oras ng ganitong mga sitwasyon. At narito nga po ang kumpirmasyon mula po sa article ng Bilyonaryo. TV5 owned by Bilyonaryo Manny B. Pangilinan has officially pulled the plug on its much hyped content partnership with ABS-CBN Broadcasting, citing what it describes as a deliberate ploy to delay payments that has choked up nearly 1 billion in cash needed for day-to-day operations. The Kapatid Network dropped the bombshell in a sharply worded December 3 letter accusing ABS-CBN of willful, fraudulent, and repeated refusal to hand over TV5 revenue share under their content supply agreement despite numerous demands and concessions. Based on documents obtained by Billionaire TV5, said the demand was prompted by ABS-CBN's commission of serious breaches in relation to its contractual obligations, particularly its willful failure despite repeated demands to remit TV5's rightful share of collected revenues pursuant to Section 7.5 of the agreement. The content agreement signed amid much publicity between Pangilinan and the ABS-CBN executives allowed TV5 to air the broadcaster flagship shows including FPJ's Batang Quiapo, The Iron Heart, Dirty Linen, Everybody Sing, and ASAP natin to. So mahaba to actually mga kakimpaw, pero explain na lang po natin. So ayun nga po, umabot na sa 1 billion halos yung hindi po na i-remit ng ABS-CBN sa TV5. Dapat magbabayad sila ng October. December na ngayon mga kakimpaw, kaya etong TV5 binigyan po ng palugit ang ABS-CBN na parang sa 30 days ata ito terminate na yung mga umeere sa kanilang programa. So kapamilya and kapatid, no more na mga kakimpaw, kaya naman panibagong dagok na naman ito kay Chinita Princess kasi sobrang mahal niya po ang ABS-CBN at kung ano ang pinagdadaanan nito, apektado din po si Kim Chu at si Paulo. So pakatatag ka Kim and Paula Avellino, I'm sure malulusutan at mapagtatagumpayan din ito ng ABS-CBN at maging ikaw sa kasong sinampa mo kay Laka, mapagtatagumpayan mo din yan. Mga kakimpaw, ipag-pray natin si Kim and si Paulo Avellino. So mukhang isa na namang mabigat na dagok ang kinakaharap ni Kim Chu kung totoo ngang nadagdagan pa ang kanyang problema dahil sa issue ng ABS-CBN. Sa dami ng personal na intriga, family conflict, at kung ano-anong shismis na ibinabato sa kanya nitong mga nakaraang linggo, tapos ngayon pati isyung network-related ay nadadawit pa siya. Natural lang na mas maging mabigat ang pressure at emotional load sa isang artista na tulad niya. Ang nangyayari kay Kim ay magandang halimbawa kung gaano kabigat ang buhay ng mga nasa industriya ng showbiz. Kapag may isang kontrobersya, kadalasan ay domino effect na dadamay ang ibang aspeto ng buhay nila, kasama na ang career, relasyon sa pamilya, at relasyon sa network na pinagtatrabahuhan nila. Kung may issue man ngayon sa ABS-CBN na nakakapekto kay Kim, posibleng ito'y tungkol sa mga proyekto, mga expectation ng network, o mga pressure na dulot ng public perception. Dahil isa siya sa pinaka-visible na artista ng ABS-CBN, kahit anong problema sa loob ng network ay may indirect impact sa kanya. Sa ganitong sitwasyon, madaling ma-overwhelm ang isang tao. Normal na maramdaman ang pagod, pressure, at minsan ay pakiramdam na nag-isa, lalo na kung bawat araw tila may bagong balitang lumalabas na may kinalaman sa kanya. Pero ipinakita na ni Kim sa loob ng maraming taon na matatag siya, may resilience at marunong mag-handle ng crisis. Kaya malaki rin ang posibilidad na malalampasan niya ang phase na ito. Ano ang masasabi ko sa balitang ito? Ang pinakamahalagang tandaan dito ay hindi dapat tayo agad maniwala o mag-conclude sa issue hanggat walang malinaw na pahayag mula kay Kim o sa ABS-CBN. Sa dami ng fake news at malisyosong headlines ngayon, madali tayong mamanipulate ng mga balita na ginagawang negatibo ang sitwasyon kahit wala pang basehan. Pero kung may katotohanan man na nadagdagan ng kanyang stress dahil sa sitwasyon sa network, sana mabigyan din siya ng sapat na suporta mula sa management at mga taong malapit sa kanya. Hindi madali ang pinagdaanan niya nitong mga buwan, kaya dapat ay mas i-prioritize ang kanyang well-being. Ano pa ang maidagdag ko? Public pressure can be extremely damaging.
Kapag sunod-sunod ang kontrobersya, tumataas ang risk na maapektuhan ang mental health ng isang artista. Sana, mas maging maingat ang publiko sa pagbigay ng judgment. Support system is crucial. Sa kalagayan ni Kim, malaking tulong kung ang mga kaibigan, fans kasama sa trabaho at network ay totoong nakaalalay sa kanya, hindi lamang sa salita, kundi pati sa aksyon. Silence doesn't mean guilt. Kung hindi agad nagsasalita si Kim o ABS-CBN, maaring bahagi ito ng tamang proseso, pinipili ang tamang timing at tamang salita. Career turbulence happens. Normal sa showbiz ang downtime at mga intriga. Ang mahalaga ay kung paano niya ito i-manage at kung paano siya babangon muli. Ang balitang nadagdagan pa ang problema ni Kim Chiu dahil sa issue ng ABS-CBN ay isa na namang paalala kung gaano kabigat ang hinaharap ng mga artista sa gitna ng personal at profesional na hamon. Sa loob ng ilang linggo o buwan, sunod-sunod ang kontrobersyang ibinabato sa kanya. Mula sa mga usaping pampamilya, personal na stress, hanggang sa kung ano-anong chismis na hindi naman malinaw ang pinanggagalingan. Ngayon, kung pati issue ng network ay nagiging dahilan ng dagdag na pressure sa kanya, talagang dapat lang na maging maingat ang publiko sa paghusga. Sa industriya ng showbiz, hindi maiwasang maapektuhan ng isang artista kapag ang network na kinabibilangan nila ay may pinagdadaanan o issue. Dahil si Kim Chiu ay isa sa mga pinakakilala, pinaka-visible, at pinaka-pinagkakatiwalaang artista ng ABS-CBN, anumang problema ng network, malaki man o maliit, ay halos tiyak na may ripple effect sa kanya. Pwedeng maapektuhan ang kanyang mga proyekto, schedule, commitments, at minsan maging ang kanyang public image, kahit wala naman siyang kasalanan o direktang kinalaman sa issue. Ang bigat nito ay dumadagdag pa sa personal na sitwasyon niya. Lahat ng tao may limitasyon sa emosyonal na kapasidad. Kahit gaano katatag si Kim, hindi biro ang sumabay-sabay na pressure, personal na intriga, family conflict, at ngayon ay network issues. Natural lang kung minsan ay mapagod, manghina, o malito sa kung ano ang unahin o paano haharapin ang sunod-sunod na problemang dumarating. Ngunit sa kabila nito, makikita pa rin sa mga nakaraang tao na si Kim ay may resilience, may disiplina at may kakayahang pamahalaan ang krisis nang hindi nawawala ang kanyang profesionalismo. Maraming beses na niyang napatunayan na kaya niyang bumangon kahit gaano katindi ang ingay sa paligid at kaya niyang magpatuloy kahit maraming nanghuhusga. Kaya kahit nadagdagan pa man ang problema ngayon, hindi imposibleng malagpasan niya ito na may parehong tapang at grace na ipinakita niya dati. Dapat mas maging maingat ang publiko. Madaling husgahan si Kim dahil sikat siya, pero hindi dapat nakakalimutang tao rin siya na may nararamdaman, napapagod, at minsan ay nasasaktan. Hindi lahat ng issue ay siya ang may kontrol. Kapag network issue ang pinag-uusapan, minsan kahit artista ay nadadamay kahit wala silang direct influence o desisyon dito. Mas kailangan niya ngayon ng suporta, hindi dagdag na pressure. Sa ganitong sitwasyon, mas dapat siyang unawain at bigyan ng puwang para makarecover o mapagpapahinga kung kailangan. Ang katahimikan ay hindi senyales ng guilt. Minsan kailangan ng tamang timing at tamang paraan ng paglabas ng pahayag, lalo na kung sensitibo ang issue. Ang masasabi ko sa balitang Kim Chiu na dagdagan ng problema dahil sa issue ng ABS-CBN ay ito ay malinaw na nagpapakita kung gaano kasalimuot at kabigat at ang mundo ng showbiz, lalo na para sa isang artista na matagal nang nasa mata ng publiko. Narito ang malinaw at diretsong opinyon. 1. Hindi patas na dadagdagan pa ang pressure kay Kim sa gitna ng mga personal niyang pinagdaraanan. Kung totoo ngang nadadamay siya sa internal issues o network matters ng ABS-CBN, nakakabigla at nakakalungkot. Minsan, yung artista na walang kinalaman sa malalaking desisyon, sila pa ang pinakamalakas tama. Natural na maapektuhan siya dahil isa siya sa pinaka-visible faces ng ABS-CBN. Kapag may issue sa network, ang mga prominent stars ang unang nakikita ng publiko. Kaya kahit hindi siya kasali sa problema, siya ang naiipit sa ingay at pressure. 3. Hindi dapat gawing sentro ng intriga ang isang taong may sari-sarili ng laban. May pinagdaanan na si Kim nitong mga buwan, family issues, chismis, personal stress. Ang dagdag pang network-related issue ay parang hindi na makatao kung sabay-sabay na ibinabagsak sa kanya ng publiko at media. 4. Pero kilala si Kim bilang fighter. Sa loob ng maraming taon, napatunayan niya na kahit anong kontrobersya, kaya niyang lampasan dahil sa professionalism, loyal fanbase at sariling resilience. 5. Mahalaga ring hintayin ang official statements bago maghusga.
Marami sa mga lumalabas na balita ay puro spekulasyon, opinion o exaggeration. Hanggat walang malinaw na pahayag mula sa kanya o sa ABS-CBN, dapat maghintay at maging responsible ang mga tumatap ng impormasyon. Ang sitwasyon ay unfair, mahirap at nakakadagdag sa bigat na dala ni Kim Chiu. Pero hindi ito imposible para sa kanya, lalo na kung may suporta siya mula sa fans, network at mga taong nagmamahal sa kanya.